Gaano mo kamahal yung partner mo? Kaya mo ba siyang ingatan hanggang dulo? Kaya mo ba siyang piliin at ipagtanggol hanggang dulo? If yes ang sagot mo, para sa itong video na ginawa ko. Dahil dito pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat mong ingatan sa pagsasama na pinili mong buuin, na pinili mong mahalin sa taong gusto mong ingatan, protektahan at pangalagaan hanggang dulo. Ito yung dapat mong ingatan kapag ibinigay niya sa'yo. Kung interesado mo malaman kung ano na to, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Dario Pimot. Gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inahat. So wala nang baliw-biliw pa kapatid, ang unang bagay kapatid na dapat mong iniingatan sa relasyon na meron kayo. Ang dapat mong hindi sirain o laging protektahan ay yung tiwala na ibinigay niya sa iyo. Alam natin kung gaano ka-fragile yung tiwala pinagkaloob sa atin ng partner natin. Kaya dapat natin itong pangalagaan, ingatan at protektahan. Kasi once na ma-shatter to, may babalik mo yan sa dati pero hindi na ganun kalinis, kakintab at kaayos yung maibibigay niya sa iyong tiwala ulit. Kaya kapatid, baka ingatan mo yung tiwala binigay niya sa iyo. Dalawa, yung respetong natatanggap mo mula sa kanya. Bihira yung mga taong nagbibigay ng respeto sa partner nila. Na kung nakakatanggap ka ng respeto mula sa partner mo, ingatan mo yun kapatid. Dahil hindi niya yung ibibigay sa iba, kundi sa iyo lang. At napakaswerte mo para makatanggap ng ganitong respeto. Yung hinahayaan kanya na magdesisyon para sa relasyon yung dalawa, yung nire-respeto niya yung mga plano at balak mo sa buhay. Yung nire-respeto ka niya bilang lalaki, nire-respeto ka niya bilang babae. Maging grateful ka dito kapatid. At dapat mo rin pangkaingatan kasi kapag nawala tong respeto na to, yan yung magiging dahilan para palagi kayo mag-away. Usually, nagiging cause din ng hiwalayan sa relasyon. Kaya, swerte ka kapag nire-respeto ka ng partner mo, ingatan mo. Iyak yung pagmamahal na ibinibigay niya sa'yo na unconditional. Kapatid, napakabihira yung mga tao nagbibigay ng pagmamahal na hindi naghahanap o naghihintay ng kapalit. Kaya kung minahal ka ng partner mo na hindi siya nag-expect sa'yo ng kahit na ano, be grateful to it, kapatid. Ingatan mo yan. Kasi kung babaliwalain mo yan, iti-take for granted mo yan. Pagsisisiwan mo yan hanggang dulo. Kasi yung tao na magbibigay sa'yo ng unconditional love, yan yung taong pipiliin ka no matter what. Pinili ka niya mula sa ibaba, pipiliin ka rin niya sa itaas, pipiliin ka niya kahit mag-up and down yung buhay. Kaya be grateful to that. Ingatan mo yung tao kung bibigay sa'yo na unconditional love. Ika-apat, yung pagpili niya sa'yo despite circumstances. Sabi ko nga kanina, yung nagbibigay sa'yo ng unconditional love, ingatan at piliin. Siyempre, yan din yung taong pipili sa'yo kahit pa nasa lowest part ka ng buhay mo. Sasamahan ka niya kahit pa durug na durug ka, sirang-sira ka. Diba? Kaya be grateful to that at ingatan mo yung taong to na pinili ka despite your situation, your circumstances, your loss, diba? Dahil bihira na yung tayo magpaparamdam sa'yo ng importansya despite knowing na nasa taas ka ba o nasa baba ka ng buhay mo. Nasa highest point ka ba o nasa lowest point ka ng mundo. Yan yung mga taong dapat mong ingatan. At ang huli, yung taong pipiliin ka at mananatili sa'yo despite knowing your loss. Lahat tayo may imperfection, may pagkakamali, may nagawang mali sa nakaraan, may mga dumi o bahin ng kamalian sa buhay. Yung taong pipili sa'yo despite knowing that things, kapatid, yan yung taong maging grateful ka at ingatan. Dahil wala nang ibang tao ang tatanggap sa pagkatao mo kahit gaano pa kadumihan o kahit gaano pa kalinis. Kundi yung taong kahit alam niya yan, pipiliin ka pa rin. Kaya yan yung mga bagay na dapat mong ingatan kung nararamdaman mo ngayon sa relasyon na yan. And kapatid, be grateful to that person na nananatili pa rin siya hanggang ngayon. And I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas o tips dito sa video na ginawa ko. If nabigyan ko naman kayo ng ideas, insight o tips, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila.
Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pagdiyan yung panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden.